We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 35 anyos na lalaki sa Narvacan, Ilocos Sur, patay matapos saksakin ng sariling ama. Ilang kaso ng heat stroke sa mga alagang manok sa Pangasinan, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office. Lalaki na tinaguri ang human machine ng San Nicolas, Ilocos Norte, kayang gayahin ang tunog at andar ng mga sasakyan. At 70 anyos na lolo na senior high school student sa Apari, Cagayan, inspirasyon ng mga kapwa estudyante. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos ng araw na magamalam, mayabagat panapon kapuso. Narito ng One North Central Luzon, atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si CJ Torida. Mga kapuso, inalmahan ng ilang magsasaka sa mga Aldan, Pangasinan ang plano ng gobyerno na gawing 30 pesos per kilo ang presyo ng bigas. May ulat si Claire Lacanilaw. Inalmahan ng ilang magsasaka ang plano ng gobyerno na mapababa sa 30 pesos ang kada kilo ng bigas sa merkado pagdating ng Hulyo. Sa mataas na presyo ng pataba at binhi, malabo raw silang makabawi sa gastos. Hindi kaya. Logi mga farmers doon. Kasi malang bili ng mga abono, mga piltian ng lahat, saka yung mga upa ng pagtatanim. Kaya hindi kami kikita doon sa 30 pesos. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posible naman daw na mapababa sa 30 pesos per kilo ang bigas, basta't subsidized ng gobyerno ang presyo nito. Kailangan din daw na maamyendahan ng Rice Tarification Law upang mas madagdagan ang kita na napupunta sa mga magsasaka at para mas mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, pinapayagan ng pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa na may patong na mas mataas na taripa. Layunin nito na magkaroon ng maraming supply ng bigas at para bumaba ang presyo nito. Pag-subsidy kasi lahat naman kaya Maski 20 pesos na bigas pwede, di ba? Kasi subsidized ng government yan. Pero yung regular na bentahan, hindi rin baba. So yung subsidized price lang ang makakarating dun sa around 2% ng 2 to 3% ng consumer. Samantala, tiniyak ng sinag na sapat ang supply ng bigas hanggang Setyembre. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Patay ang 35 anyos na si Norman Yamson matapos saksakin ng kanyang ama na si Flordelino Tadeo, 62 anyos, sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Maruzo, Narvacan, Ilocos Sur. Parehong nakainom ang mag-ama nang mangyari ang insidente. Isang saksak sa tiyan ang tinamo ng biktima. Pinapatulog daw ng biktima ang ama, ngunit nais din daw patulugin ng sospek ang anak. Ang pangungulit na uwi sa sagutan at pananaksak ng ama sa kanyang anak. Naman kung bakit nagawa niya yung ganong pangyayari. Humihingi man naman na siya ng kapatawaran, pero tumuhod sa side ng mga family members, po silang nasaktan. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa railings ng tulay sa Banna, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng otoridad, galing inuman ang 19 anyos na biktima at pauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, wasak ang helmet ng biktima, kaya nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ang pagtama ng heat stroke sa ilang alagang manok sa Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell?
Si Jay, habang mas tumitindi ang init ng panahon, mas lumalawak naman yung nagiging epekto nito, partikular na rin sa sektor ng poultry industry. Ayon nga sa Provincial Veterinary Office, may mga natatanggap silang report ukol sa pagtama ng heat stroke sa ilang alagang manok. Patuloy ang monitoring ng Pangasinan Provincial Veterinary Office sa mga poultry farms sa lalawigan ngayong nararanasan ng matinding init ng panahon. Ayon sa OPVet, may mga kumpirmadong kaso ng heat stroke sa mga alagang manok. Bigla o manong natutumba hanggang mamatay ang ilang alagang manok. Sila po talaga yung na-expose po sa extreme heat. Hindi na po talaga sila nabibigyan ng regular na pagbibigay ng tubig na inumin. Kaya yun po yung possible din na nakikita po namin pagdating po sa mga backyard racers. Patuloy na inaabisuhan ng mga poultry farm owner na magpatupad ng preventive measures para mapigilan ang pagtaas ng mortality sa mga alagang manok ngayong mainit ang panahon. Tiniyak ng OPVet na sapat ang supply ng manok sa merkado. Wala pong problema po sa supply po natin. Nasa sufficiency level po tayo pagdating po supply ng poultry meat. Tumaas ng 20 pesos per kilo ang presyo ng manok sa tindahang ito sa Barangay Bunuan, Giset mula 180 pesos. Pumalo sa 200 pesos ang kada kilo ng karne ng manok. Sabi kasi sa pinagkukuhanan nila ng manok tumataas daw eh. Yun lang sabi nung pinagkukuhanan namin. Kaya tinaas din po namin. Ang order kami pag mahina, kunti lang i-order, pero pag alam namin malakas, mo-order kami ng marami. Kaso ngayon hindi namin alam kasi ngayon lang tumaas. Si Jay, dito naman sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, tuloy-tuloy naman itong ang delivery ng supply ng manok. Yun nga lang, unlike noong mga nakarang araw na talagang malakas ang kanilang bentahan ng karne ng manok, ngayon bahagyang tumumal ang kanilang bentahan dahil sa pagtaas ng presyo ng kada kilo ng manok. Ayon naman o nilinaw ng Provincial Veterinary Office na yung mga naitatalang pagkamatay ng mga alagang manok dahil sa heat stroke ay nanggagaling doon sa mga backyard poultry farm. Yung mga malalaking poultry farm naman dito sa probinsya is well ventilated at meron na silang sinusunod na preventive measures para nga hindi labis na maapektuhan ng tag-init at syempre makontrol nila yung mortality doon sa mga alagang manok. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na binabantayan ang kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, hindi pa rin inaalis ang tsansa nitong mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Posible pang magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy itong imomonitor. Wala pa itong epekto ngayon pero iiral ang frontal system at easterlies. Ilang lugar pa rin sa northern at central Luzon ang makararanas ng danger level heat index bukas, gaya ng 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Batac, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union, 42 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur at Iba, Zambales, Clark, Pampanga at Muñoz, Nueva Ecija. Sa datos naman ng Metro Weather, kahit mainit at maalinsangan, may tsansa pa rin ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Aurora at iba pang bahagi ng Cordillera. Maaaring may malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Di rin inaalis ang posibilidad ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Bilang bahagi ng flood mitigation project ng gobyerno, sinimulan na ang pagpapataas ng kalsada sa Barangay Talibao sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Puspusan ang pagsagawa ng mga flood mitigation project ng gobyerno sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Sinimulan na ang pagpataas ng kalsada na malaking tulong upang maibsan ang baha. Kasi kung may mag-aatid ng relief namin, hindi makalusong kasi talagang hindi makadaan kahit yung malaking dump truck. Bahaing barangay ang Talibao dahil malapit ito sa Marusay River. 2 palapag ang karamihan sa mga itinayong bahay sa lugar dahil lampas tao ang baha tuwing umaapaw ang tubig sa ilog. Malaking tulong sa mga residente ang pagkakaroon ng mas mataas na kalsada. Ito ang magsisilbi nilang daan papunta sa bayan tuwing may baha.
Mabilis din ang pagdating ng relief goods, ganun din ang pag-rescue sa kanila sakaling may kailanganing dalhin sa evacuation center. Malaki ang tulong ng kalsada. Kasi noong wala ang kalsada yan, pag namamalingki kami, mula dito hanggang sa may release ng train, bangka talaga yan. Kanya-kanyang paghahanda ng mga residente sa posibleng epekto ng La Nina. Gaya na lamang ng tulay na ito na aking nilalakaran bago magtag-ulan, papalitan na ito ng bago para ligtas daanan ng mga residente. Hiling ng mga residente na sana'y matapos ang proyekto bago ang tag-ulan, pero paliwanag ng mga opisyal ng barangay na posibleng matagalan ng konstruksyon dahil may kahabaan ang gagawing kalsada. Bukod sa barangay Talibao, patataasan din ang kalsada sa iba pang barangay sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang 24 anyos na binata sa San Nicolas, Ilocos Norte, kaya raw gayahin ang tunog at andar ng mga sasakyan. Tunghayan sa report. Hindi ito tunog makina, pero tunog na nagmumula sa panggagaya sa mga kinahihiligang sasakyan tuwing may car show at motor show ng 24 anyos na binata mula sa Nicolas, Ilocos Norte. Siya si Joseph Francis Maceda Reyes III na binansagang human machine ng Ilocos Norte. Hindi siya nawawala sa mga car at motor show na patok tuwing fiesta. Kaya niyang gayahin ang mahigit 10 tunog ng mga sasakyan, mapakotse man o motorsiklo at maging mga bigating sports car. Edad 13 lang daw si Joseph Francis nang mahilig sa mga sasakyan. Pinapakinggan lang niya ang mga tunog ng makina. Ginaya ng paulit-ulit hanggang mahasa ang talento sa panggagaya sa tunog ng mga ito. Hindi raw madali para kay Joseph Francis ang bawat palabas. Nakakapaos, masakit sa lalamunan at nakaka-pressure. Pero ang pagbibigay aliw sa mga tao ay kakaibang saya na ang dulot nito sa binansagang human machine. Nagbibigay po ako ng enjoyment po sa kanila. Yung parang entertainment po tawagin. So yung ginagawa ko po yun para kahit papano malibang po yung tao sa ginagawa. Sadya nga namang kahanga-hanga ang kakaibang talento ni Joseph Francis. Maging tunog ng grass cutter at chainsaw ay kaya din niyang gayahin. Sa ngayon, may mga ilang tunog pa ng sasakyan ng pinag-aaralan ni Joseph Francis na tiyak na aabangan ng kanyang mga tagahanga sa Ilocos Norte. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa isang plantasyon ng kawayan sa Sitio Padaga, Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil malayo ito at walang mapagkukuhanan ng tubig. Nagpasaklolo ang mga otoridad sa Philippine Air Force na agad nagsagawa ng heli-bucket operations. Tumagal lang hanggang 4 na oras ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Dahil sa posibleng pagtaas ng kaso ng animal bite ngayong mainit ang panahon, hinuhuli ang mga galang aso sa Barangay Tibang, Dagupan City. Narito ang report. Gamit ang net, nag-iikot ang mga opisyal ng Barangay Tibang, Dagupan City para manghuli ng mga stray animal. Ayon sa Barangay Council, peligro sa mga motorista ang mga stray animal. Implementation yan araw-araw. Every ronda ng mga tanods namin, kasama nila yan. Every week siguro mga may 3-4 na lumalabag. Sa implementasyon ng Aso Mo Itali Mo Ordinance dito sa Barangay Tibang, nagkaroon na rin ng animal shelter. Dito dinadala o dito ikinukulong itong mga alagang asong pag-alagala na nakikita sa kalsada. 100 pesos per day ang multa
sa mga pet owner sa kada araw na pananatili ng aso o pusa dito sa animal shelter. Iniiwasan din na magkaroon ng kaso ng animal bite dahil mas agresibo ang mga aso at pusa ngayong mainit ang panahon. Mas marami po kasing animal bite cases pag ganitong mainit ang panahon kasi tulad po natin, pag mainit po yung panahon, irritable po yung ating mga alaga. So konting galaw lang or nakulitan lang sa atin, andyan na po yung tendency pwede po silang mangagat. Nag-iikot na rin ang city vet sa mga barangay para sa malawakang anti-rabies vaccination. 12,000 na alagang aso at pusa ang target mabakunahan bago matapos ang Hunyo. Para safety din po ng mga fur mom, fur parent po. Para makaiwas po sa rabies. May babala naman ang city vet sa mga pet owner na ayaw ipabakuna ng anti-rabies ang kanilang alagang hayop. Liable po sila if ever na makakagat po yung kanilang mga alagang aso at pusa na hindi nabakunahan, may multa po sila, sir. At yun nga po, kailangan din shoulder nila yung medical expenses nung nakagat po. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Tiniyak ng DILG na hindi apektado ang operasyon ng Barangay Calaba sa Bangged Abra kahit 3 na lang ang aktibong opisyal. May follow-up report si Jeric Pasilyao. Tiniyak ng DILG na hindi mapaparalisa ang operasyon ng Barangay Calaba sa Bangged Abra kahit 3 na lamang ang aktibong opisyal ng barangay matapos patawan ng 90-day suspension ng 6 na opisyal kabilang ang barangay chairman, 4 na kagawad at ang SK chairperson. Sa pagdetermine po ng quorum, ang sinusundan naman po natin dyan ay kung ilan ang active na barangay officials. So in that case, dahil 3 lang sila, ang pagdetermine natin ng quorum ay 2 lang yung kailangan. Sinampahan ng mga reklamong grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, gross dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service ang 6 na opisyal sa Sangguniang Bayan. Nag-ugat ang reklamo dahil sa umanong ipinaskil na tarpaulin na naglalaman ng babala sa mga nagtatapon ng basura kung saan ang third offense ay mayroong larawan ng baril. Ayon sa reklamo, pagpapakita umano ito ng karahasan at banta sa buhay dahil parang sinisimbolo ng pagpatay ang ikatlong offense. Kailangan purpose itapno han nga maimpluwensyaan dagay witnesses ken tapno han nga mapardi dagay integrity dagay records when no other documents. Sa inquiry ng Sangguniang Bayan noong March 11, itinanggi ng mga opisyal ang reklamo. Nagtungo ang news team sa bahay ng barangay chairman upang kuhanan ng pahayag pero walang nakausap ang team. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang isang kagawad. Sinusubukan pang kunan ng panig ang 4 pang sinuspending opisyal. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Hindi nakapasa ang ilang individual na magdodonate sana ng dugo sa Calasiao, Pangasinan dahil sa alta presyon na bunsod ng mainit na panahon. May ulat si Joan Ponsoy. Nagsagawa ng mobile blood donation sa bayan ng Calasiao, Pangasinan na bahagi ng kapistahan ng bayan. Katuwang ang Region 1 Medical Center Blood Bank na sa 200 na empleyado ng LGU at volunteers ang target. Pero hindi lahat ng mga donor pumasa sa screening. May epekto raw ang init ng panahon ayon sa otoridad. Lalo na ngayon medyo mainit ang panahon. May mga iba na na bumabagsak dahil sa mataas ang BP. Minsan naman mataas yung tibok ng puso, heart rate o cardiac rate natin gawa nitong panahon. Dahil dito, bumababa ang bilang ng blood donor na higit daw sanang kailangan dahil sa pagtaas ng demand ng dugo. Wala na yung yung lockdown. Siyempre nasa labas na yung lahat ng tao. Yung natin cases natin sa accidents, mas lalong tumataas. Yung mga mga pasyente natin na nagdadialysis. Dahilan din ito kung bakit hirap na makamit ang target na bags ng dugo sa kada taon. Siniguro naman ni Ernesto na nasa tamang kondisyon ang kanyang kalusugan bilang regular blood donor. Tulong na mabuti, ma'am, para sa mga taong nangangailangan, ma'am. Ina-encourage ko yung mga ibang mga partners and mga ibang donors na kung just in case hindi sila pumasa sa mga facilities na or lugar kung saan nakapaganda ng mobile blood donation, pwede naman silang magtungo dun sa aming facility. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Ponsoy, One North Central Luzon. Mahigit 1,000 hektarya ng maisan sa Madela, Quirino, apektado ng tagtuyot. Narito ang report. Apektado ng matinding tagtuyot ang hektaryang maisan sa Madela, Quirino.
Sa datos ng Municipal Agriculture Office, aabot sa 1,192 hektaryang maisan ang apektado mula sa 32 barangay ng bayan. Karamihan sa mga apektado ay mga nasa bulubunduking bahagi ng lugar. Ito na raw ang pinakamatinding epekto ng El Nino na naranasan doon. Bukod sa mais, apektado na rin na matinding init ng panahon ang ilang talim na gulay sa bayan. Kabilang dito ang sili, talong at kamatis na natutuyo na dahil sa matinding init. Nakamonitor naman daw ang Municipal Agriculture Office sa sitwasyon. Sa Madela pa rin, nangamatay ang ilang alagang tilapia dahil sa sobrang init ng panahon. Sa isang palaisdaan, halos 200 kilos ng alagang tilapia ang namatay. Ang ilang natirang buhay, ginawa na lang na daing upang mapakinabangan. Sa bayan ng Aglipay sa Quirino, mga alagang aso naman ang nagkakasakit dahil sa mainit na panahon. Tinatamaan ng sipon at ubo ang mga aso kaya sila nanghihina. Ang mga pet owner, kanya-kanyang diskarte upang hindi dapuan ng sakit ang kanilang mga alaga. CJ Torida, One North Central Luzon. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. Narito ang report. Dingdong Dantes, mga kapuso! Tumatag pa ang samahan ng multi-awarded actor at host na si Dingdong Dantes at ng GMA Network na nagsilbing tahanan na niya sa loob ng maraming taon. Matapos ang contract renewal signing ni Dingdong na isinagawa ngayong araw May 9. Present sa signing ceremony ang mga key executive ng GMA tulad ni GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon, President and CEO Gilberto Ardoavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esialong, GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group and President of GMA Films Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President Entertainment Group Lilibet G. Razonable, Sparkle Vice President Joy Marcelo, and Executive Vice President of GMA Pictures Nessa Valdelion. Gusto ko rin banggitin na hindi lamang artista si Dingdong. Reservist siya sa Navy, entrepreneur, director, you name it, he has it. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Hindi kamukha akong matanda na, napababa na, si Dingdong pataas pa. There was always a marked growth in him. Kung hindi mas sumisikat, mas sumuhusay, mas bumibilog ang kabuuan niya bilang artista, bilang tao, maturity, the humility. Sa kanyang karera, pinatunayan ni Dingdong ang kanyang commitment sa paghahatid ng mga dekalidad na palabas na patok sa mga Pinoy. Sa muling pagbubukas ng bagong kabanata ni Dingdong Dantes at ng GMA Network, ipagpapatuloy niya ang paggawa ng mga makabuluhang kontribusyon para sa industriya at magbigay ng inspirasyon sa mga manonood sa mga susunod pang taon. Ang isa talaga sa pinaka-memorable na tumatatak sa akin hanggang ngayon ay yung unang-unang beses na sumampa ako sa isang entablado, sa isang stage. At yun ay nung nag-uumpisa ako bilang isang dancer. Kakaibang joy ang naibigay sa akin nun dahil meron akong stage to showcase my talent. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Isang linya ng ginawang parallel bridge sa Dagupan City, binuksan na sa mga motorista. Narito ang report. Tuloy-tuloy ang usad ng sasakyan sa bahagi ng Barangay Bunuan, Giset, Dagupan City. Hindi na naiipon ang mga sasakyan malapit sa Dawel Bridge. Binuksan na kasi ang isang lane ng bagong gawang parallel bridge. Paborito sa mga motoristang galing Bunuan area at San Fabian na papunta sa downtown area at western Pangasinan. Dati sobrang traffic, halos hindi umuusad yung mga sasakyan, bumper to bumper. Pero ngayon medyo umuusad na rin pa unti-unti. Kapag natapos ng approach ng tulay, bubuksan na ang dalawang linya para sa mga motorista. Magdaragdag ng warning signs ang otoridad para maabisuhan ang mga motorista. Meron na tayong enforcer dyan. 8 ang tayo na enforcer dyan. Binabantayan yan kasi baka madaanan ng truck. Gumibayang old bridge.
bukas na rin sa mga motorista ang inayos na luma at peligrosong tulay sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Laking ginhawa sa mga residente at motorista ang pagbubukas ng tulay. Okay naman ma'am kasi maluwag na po yung daan, komportable na po yung mga dumadaan. Hindi katulad dati ma'am, half lang ang nagagamit talaga sa tulay. Nilalagyan din ng cement barrier ang gilid ng tulay upang maiwasan ang aksidente. Russell Simorio, One North Central Luzon. Iminumungkahi ng DepEd Region 1 ang referral system o pag-enroll sa mga pinakamalapit na paaralan sa barangay o lugar kung saan nakatira ang learners. Isa ito sa nakikitang solusyon ng kagawaran para maibsan ang siksikang sitwasyon ng learners sa kada classroom. Nagkikita rin itong tugon upang maiwasan ang pagkahilo sa mga learner sa mga siksikang classroom lalo na ngayong mainit ang panahon. Kasabay rin nito ang pagtugon ng tanggapan sa mga ventilasyon at pagsasaayos ng mga pasilidad sa paaralan. Sinasabihan natin yung mga magulang na may mga available pang school na mas malapit actually sa kanilang mga lugar. Pansamantalang inilipat sa De Venecia Highway Extension ang tanggapan ng Dagupan City Fire Station upang bigyang daan ang demolisyon at konstruksyon ng bagong gusali ng himpilan. Tinatayang aabot sa 6 na buwan bago tuluyang matapos ang konstruksyon ng bagong fire station. Bahagi ito ng modernization program ng BFP upang mas maayos na maserbisyuhan ang mga residente. Pinapayuhan ang mga residente na magtungo sa De Venecia Highway Extension para sa anumang transaksyon. Ating lumang fire station subject for demolition ma'am, and after po ng demolition we start doing construction, so more or less ma'am 6 months. Si 70 anyos na lolo na senior high school student sa Apari, Cagayan. Inspirasyon ng mga kapwa estudyante. Kilalanin sa report ni Ivy Hernando. Ika nga nila, wala sa edad para matuto. Age is just a number. At yan ang pinatunayan ng 70 anyos na si Hilario Hibanes mula Apari, Cagayan. Nakatakda siya magtapos ng senior high school sa May 30. Pero bakit nga ba nagbalik sa pagiging estudyante si Tatay Hilario? Dala ng kahirapan sa buhay, high school lamang ang natapos ni Tatay Hilario. Nakipagsapalaran sa buhay hanggang sa magkaroon ng pamilya. Pero isang araw, inalok siya na mag-aral sa ilalim ng alternative learning system sa Apari East National High School. So tuwang-tuwa talaga ako kay tatay kasi kapag pagka-enroll niya, gusto niya kaagad-agad, papasok na siya. Makikita mo talaga yung determinasyon niya. Kahit nakasapatos ako, nagaling ako sa school, bit-bit ko ang balde na puno ng pagkain ng baboy. Pero sabi ko sa kanila, huwag kayong mangbubuli, huwag kayong manghuhusga dahil ang ginagawa ko para sa pamilya ko. Sa kabila nito, matyagang nag-aral si Tatay Hilario at kanyang pinili ang Agri-Fishery Arts, Food and Fish Processing. Ma'am, mas masigasig po si tatay kaysa sa mga nakababatang estudyante. Halos araw-araw pumapasok. 5 profesional ang anak ni Tatay Hilario at isa ito sa nag-udyok sa kanyang makapag-aral muli at maging ehemplo sa mga nag-aaral na apo. Paano nila sasabihin sa kanilang mga anak na ipagpatuloy niyo anak ang inyong pag-aaral kung sila mismo ay wala silang ginagawa para umunlad ang kanilang sarili. Plano raw na mag-enroll ng education si Tatay Hilario pagtungtong ng kolehiyo. Tunay na ang edad, hindi balakid sa pangarap. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa.
na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.